at Chairman ng National Youth Commission, Ronald Cardema. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Kasama ko rin po si Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal, terorista at durugista. At ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ating Kongreso. Ngayong araw po na ito ay araw ng pasasalamat natin kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat po ng dapat magpasalamat. Ako po na isang anak ng OFW ay nagpapasalamat ng lubos sa ating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ako po isang laki sa hirap, anak ng isang domestic helper, katulong na OFW, pero pinagkatiwalaan ng ating Pangulo para pangalagaan ng milyong-milyong kabataang Pilipino para ilayo ang inyong mga anak, apo, sa mga turugista, kriminal at NPA na terorista. Palakpakan po natin ang Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo, ang inyong Duterte Youth Party List po, wala kaming TV ads, wala kaming radio ads, wala kaming billboard. Yung dala naming 100 t-shirt na yan, yan lang ang kaisa-100 t-shirt ng Duterte Youth Party List. Dito namin dinala sa inyo, sa ating mga OFWs. Tinanggalan pa kami ng pondo ng Marcos administration. Pero bakit kahit na wala tayong pondo, inaaway tayo, bakit ang pinaka-nauuna ngayon sa buong Pilipinas ay ang Duterte Youth Party List? Dahil mayorya ng mga Pilipino ay Duterte supporters. Kaya masabi ko sa inyo, kahit nagbalimbingan na ang mga senador at ang mga kongresista sa Pilipinas, tinraitor nila ang Pangulong Rodrigo Duterte, bumoto sila para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Bakit hindi bumabalimbing ang inyong Duterte Youth Party List? Dahil alam natin na milyong-milyong Pilipino, milyong-milyong OFWs ang hindi kahit kailan babalimbing sa ating pinakamamahal na Pangulo, Rodrigo Duterte. Anong sinasabi nilang fake news ngayon sa Pilipinas? Tumakas daw ang Pangulong Duterte mula sa ICC, warrant of arrest. Ang masabi ko sa inyo, panoorin ninyo ang araw na ito na kasama ni Pangulong Duterte ang libo-libong OFWs. Dahil pagbalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, dala ni Pangulong Duterte ang milyong-milyong boto ng mga OFWs buong mundo. Alam niyo yung ginagawa nila kay Pangulong Duterte. Please, tulungan ninyo lahat ng kandidatong party list dito at senador ng Pangulong Rodrigo Duterte para sa 2028, maiupo natin bilang bagong Pangulo si Sara Duterte. Akala nila mahina na ang mga Duterte. Hindi nila alam si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte wala pang talo kahit kailan sa buhay nila. Naging Vice Mayor ng Davao noong 1987, naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kung gusto lamang ni Rodrigo Duterte tumakbong Senador noong 2022, Senador ngayon, si Rodrigo Duterte. Kung gusto lamang ni Sara Duterte tumakbong Presidente noong 2022, Presidente si Sara Duterte. Kaya lang nandyan nakaupo si Bongbong Marcos dahil tinulungan sila natin at ng pamilya Duterte. Kaya sa 3 taon na ito na pinahirapan nila ang mga Duterte, wala silang utang na loob sa ating mga Pilipino at sa mga Duterte. Ipapakita natin ngayong 2025 kung sino talaga ang pinakamamahal ng mga Pilipino, Rodrigo Duterte at Sara Duterte.
Alam niyo, sino lamang ang kaya sa isang leader ng Pilipinas na nagpoprotekta sa ating mga anak, sa mga anak ng OFWs, para ilayo sila sa mga durugistang kriminal. Isa lamang ang naging presidente ng Pilipinas na pinapangalagaan ang inyong mga anak habang kayo ay nagtatrabaho dito sa Hong Kong at sa buong mundo. Ang ating Pangulo, Rodrigo Duterte. Palakpakan po natin. Kaya kami po sa Duterte Youth Party List, kahit kami po ay nag-iisa na lamang sa Kongreso na nagtatanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte, kami ay patuloy na lumalaban, kami ay patuloy na naninindigan, kami ay patuloy na magiging boses ng mga OFW at ng taong bayan. Dahil kasama namin kayo, kasama natin ang milyong-milyong Pilipino, at kasama natin si Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party. We would like to recognize ang presidente ng PBB Laban, walang iba, Senador Robin Hood Padilla. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga mahal po naming OFWs, mga buhay na bayani ng ating bansa. At ngayon ay nagse-celebrate tayo ng Women's Month. At nakikita ko 98% ng mga audience natin ay mga kababaihan. Isa pong pagpupugay sa mga babae na bayani ng ating bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon. Akala nyo siguro si Dante Marcoleta na yung aakyat. Yung pala, carbon copy lang. Pero huwag yung sabihin na magkamukha kami. Mas gusto ni Daddy, mas gwapo siya. Alam nyo naman sa lahat ng bagay, competitive yun, hindi nagpapatalo. Yun. Ako nga, Marcoleta, ang panganay na anak ni Dante Marcoleta, at siya pong tumatayong nominee ng Sagip Party List. Alam niyo naman po si Daddy ay graduate na sa Kongreso, naka 3 consecutive terms. Siya po ay lalaban na sa Senado at ako po ang hahalili sa kanya bilang first nominee ng Sagip Party List. Sabi ni Congressman Cardema, ang Duterte Youth ang tanging party list na lumalaban daw sa mga komunista. Tama yun. Siya din daw ang party list na pinaglalaban ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero gusto ko sabihin sa inyo na ang Sagip Party List, ang tanging party list na ipinaglaban ng ating Vice Presidente noong kasagsagan ng budget hearings sa katauhan ng aking tatay na si Dante Marcoleta. Tama po ba? Ayan. So, meron din kaming milestone pala, no? Kong Cardema. Ayan. Sasabihin ko lang po sa inyo ang plano ng mga tao sa House Leadership. Sila po ay nagtayo ng napakaraming mga bagong party list. Duterte. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Pinong Pandadat o PPP Party List, Brian Lim. Hello. Hindi ito uso hindi ito uso ngayon. Hindi lang ako na-inform na bawal pala yung mga political, wala akong iba So biniliktad ko lang. Baka gayahin na. Hindi ito uso. Good afternoon sa inyo. Good afternoon. Naman yun kay OJC. Tama pala, itong kay OJC. Pangatlong kay OJC ko na to. Hindi ko ninyo na itatanong
Nung KOJC siege, no? Inutusan ako, actually, tinawagan ako ni Congressman Paulo Duterte, napuntahan yung KOJC siege. Gusto niyang merong eyes and ears doon, no? Nung pumunta ako, nakita ko talaga yung kalabisan. Kalabisan ng mga yung mga police doon. Anyway, I went there as an observer lang. I went there as an observer and end up as sympathizer ng KOJC. No? Pati yung tinatawag nila yung Laban senatorial candidates! Excited na ba kayo? Ang una nating tatawagin, batikang singer, OPM artist, at ngayon ay isang abogado. Tawagin natin, Attorney Jimmy Bondo! Attorney, ang gwapo mo pala sa personal. Bakit sa TV hindi? Sabi ko, baka sira ang TV niyo. Sabi po sa John 8:32, the truth shall set you free. Tama? Bakit po kaya yung mga nagsasabi ng totoo ngayon ang siyang kinukulong? Nagsinungaling po kaya ang banal na sulat? Bakit po kaya yung mga nagsasabi ng totoo ng mga vlogger kinukulong? Bakit po kaya si PRRT na sinabi niya ang katotohanan tungkol sa totoong katayuan ng Pilipinas nakukulong? The truth hurts. Kasi po, hindi naman po sinabi ng Biblia na the truth shall set you free agad-agad. The challenge, I think, sa akin pong mga kapatid, ang challenge po ay ang ipaglaban natin ang katotohanan. Ano po ba ang katotohanan? Number 1, 32 million po ang bumoto kay VP Sara. Yun po ay totoo. Ano po ba ang katotohanan? Na si PRRD ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas.